Tunying at Jerry Dos por Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, 6:02. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, September 22, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pangulong Bongbong Marcos iniutos ang pagbabalik ng 60 billion pesos excess funds sa PhilHealth. Rollout ng student beep cards pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. DPWH, dating DPWH Secretary Manny Bunoan, ilan pang dating opisyal ng DPWH ipinatawag ng Blue Ribbon Committee. Isang bayan na bahala sa political interference sa JBC sa pagpili ng susunod na ombudsman. Panibagong oil price hike kasado bukas. At lalaking sumama sa kilos protesta sa Maynila na ipinaglalaban na bumaba ang presyo ng fishball. Kabilang sa mga arestado. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Umahabol si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, kuha muna tayo ng update mula sa Pag-asa. Meron tayong super typhoon. Bagyong Sinando. Kuha tayo ng update mula kay Munir Baldomero ng Pag-asa. Munir, magandang morning! Yes po Sir Jerry, magandang umaga po at magandang umaga po sa lahat ng ating taga-subaybay. So para po sa update ngayong umaga, si Super Typhoon Nando ay napanatili niya po yung kanyang lakas habang kumikilos po ito papuntang Babuyan Island. As of 4 a.m. kanina, ang sentro ng mata ni Super Typhoon Nando ay nasa layong 245 kilometers east of Calayan, Cagayan na may maximum sustained winds na 205 kilometers per hour mula sa sentro at gustiness na umabot ng 250 kilometers per hour. Sa ngayon po, kumikilos po ito west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon po is may nakataas po tayong signal number 5. Signal number 5? Naku, bihira tayo makarinig ng ganyan. Yes, sir. So, signal number 5 po dito sa may northern portion po ng Babuyan Island. Signal number 4 naman po sa southern portion po ng Batanes. Lalabing bahagi po ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 3 naman po dito sa nalalabing bahagi po ng Batanes. Northern and central portion po ng mainland Cagayan. Northern and central portion po ng Apayao at northern and central portion po ng Ilocos Norte. Signal number 2 naman po sa nalalabing bahagi po ng Cagayan, Isabela, nalalabing bahagi po ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion po ng Benguet, northeastern portion po ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion po ng La Union. At signal number 1 naman po dito sa may Quirino, nalalabing bahagi po ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi po ng Benguet, nalalabing bahagi po ng La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales at northern portion po ng Quezon
Quezon Province, kasama na po rito ang Polillo Island. Sa ngayon po is meron po tayong nakataas na gale warning, particular dito sa may seaboard po ng Northern Luzon at Eastern Seaboard po ng Central Luzon. So pinag-iingat po natin ating mamamayang mga kababayan po natin mangingisda at may maliliit na sasakyan pandagat na as much as possible po iwasan po natin pumalaot ngayon sa ganitong klaseng panahon. Sa ngayon po is meron po tayong nakataas na weather advisory kung saan maaari pong makaranas ng more than 200 millimeters na pag-ulan, particularly itong Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra at Apayao dahil po sa epekto ni Tropical Cyclone Nando. 100 at 200 millimeters naman po ang maaaring maranasan dito sa La Union, Kalinga at Isabela, samantalang 50 to 100 millimeters naman po sa Pangasinan, Benguet, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan at Zambales. Habang ang epekto naman po ng Southeast Monsoon ay maaari pong magdala ng 100 to 200 millimeters na pag-ulan dito sa may Occidental Mindoro, habang 50 to 100 millimeters naman po dito sa Metro Manila, Bataan, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Palawan. Sa ngayon po inaasahan po natin na lalabas po itong si Tropical Cyclone Nando by Wednesday, 23 ng umaga po. Yan po ang latest dito po sa Pag-asa Forecasting Center. Dito sa Metro Manila, anong epekto niyang Super Typhoon Nando? Dito sa Metro Manila po, base po sa forecast information, so habagat lang po yung maaari po natin maranasan. At ngayong araw po, maaari po tayo makaranas po ng strong to gale force wind dahil po sa epekto po ng habagat dito sa Metro Manila at dito sa may particular dito sa may area po ng western section po ng ating bansa. Ano ulit yon? Ano yung mararanasan natin sa Metro Manila? Strong to gale force gust po, yung malakas na pagbugso po ng hangin. Malakas na pagbugso. Ngayon nga malakas na hangin sa labas, nagulo yung buhok ko, Munir eh. Pero sa ulan, mayroon ba tayong inaasahang malakas na ulan sa Metro Manila? Ang Metro Manila po kasama po sa mga areas po na maaari po makaranas ng 50 to 100 millimeters na pag-ulan ngayong araw. Okay. Si Nando, ano ulit ang lakas niya, yung hangin niya? Sa ngayon po yung maximum sustained winds niya is 205 kilometers per hour. Ang gusts po ay maaari pong umabot ng 250 kilometers per hour. 205 to 250. Malakas ang hangin, tas marami ding dalang ulan. Yes po, sir. Ayun, si Munir. Kaya nga nung isang araw, Munir, nung Sabado, kausap ko si Secretary Gilbert Teodoro. Sabi ko, kumusta ho ba mangyayari bukas? Mayroon bang destabilization? Tunying, sabi, ang mas iniintindi namin yung bagyo. Ayun, mas malaking bantayon kaysa dun sa rally bukas na baka may destabilization. Yun. Mabuti na lang at mataas siya. Pero kawawa pa rin ang mga kababayan natin sa Northern Luzon, sa Batanes. Munir? Yes, sir. Sila ang nakakaranas ngayon. So sa ngayon ay humahagupit na ang signal number 5 diyan sa Batanes. Yes po, sir. Kailangan pag-iingat. Munir, maraming salamat. Maraming salamat po. Magandang umaga. Si Munir Baldomero ng Pag-asa. Balita. Alas 6:10 ng umaga, masayang ibinalita ni Pangulong Bongbong Marcos na ibabalik na sa PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo na dating ibinalik sa National Treasury mula naman sa natipid na budget. Nanunsyo ito ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Santa Cruz, Maynila upang matiyak na naipapatupad ng maayos ang zero balance billing program ng pamahalaan. Nais ng Pangulo na gamitin ang 60 billion pesos para lalong palawakin ang mga serbisyong handog ng PhilHealth sa mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Life and death issues here for people. So you cannot blame them na may pangamba sila na baka sa pagkuha ng 60 billion na dinala nga sa national government ay baka mabawasan ang services. Kahit na napatunayan na namin na hindi mababawasan ang services, siyempre nandun pa rin ang pangamba. So I'm happy to be able to announce dahil sa ating mga ginagawa, siguro alam naman ninyong lahat, yung mga savings natin na bago na galing sa iba't ibang departamento but mainly from Department of Public Works and Highways, yung 60 billion na yan, ibabalik na natin sa PhilHealth.
para sa pangamban ng tao o hindi dahil gagamitin na natin, nagkaroon na tayo ng savings, gagamitin na natin yan para palawakin pa ang serbisyo ng PhilHealth. Kaya Yun ang mga naman. Ang laki ng natipid, oh. Oo, kaya Natipid kagad sa DPWH, oh. kaya nga ano, Oo. kaya pala narinig ko ulit yung I am happy to announce. Yeah, Sino pa yung madalas? si Speaker. Joe De Venecia. Oo. I am happy to announce to the Filipino people, Ayan. to your million of listeners. Kumusta kaya si Speaker Joe, no? Wala na tayo masyado nababalita. Nagbinigyan siya ng award sa House a few months ago. Itong nakaraan, ano? Kinilala siya. So, ulitin lang natin, Speaker ha. Joe at saka si Manay Gina. Ayan. Magandang umaga po. Umaga po. Dahil pagkambigat, kada kayo amin. Apo, agreeing kayo. Ayan. Gising na. So, yung 60 billion na yan, balik na sa PhilHealth. PhilHealth. Ayun. Meron akong isusumbong kumbatsero sa PhilHealth. Ewan ko lang, baka karanasan din to ng ating mga kababayan. Noong isang araw, may na-hospital sa pamilya. Oo. Kaya lang pumasok kami sa ospital mga mag-aalas 6 na ng gabi. Oo. Lumabas kami mga alas 3 ng hapon kinabukasan. Oo. Pero ang binayaran namin isa't kalahating araw. Isa't kalahating araw. Isa't kalahating araw. Kahit na wala pa siyang 24 oras. Oo, pero isang araw at kalahati dahil ang check-out daw ay 11 a.m. Check-out okay. time. So yung natirang 4 na oras na yun, binilang na nakalahating half araw. day. Oo. Half day. Di okay lang. Di sabi ko, talagang ganun ang policy. Ang problema, ito mga taga-PhilHealth, Dr. Mercado, ayaw i-honor ang aming PhilHealth. Dahil wala pa raw 24 oras. Wala pa raw. Ganun. Ang hospital, mahigit isang nag-charge araw. na nga ng isang araw at kalahati yung ospital eh. Oh. Tapos yung PhilHealth ay hindi daw pwedeng ma-avail dahil wala pang isang araw o 24 hours. Dapat naka-base yan doon sa charge ng ospital. Kaya palagay ko dapat tingnan po ninyo yun dahil natutuwa nga ako at magagamit ko yung PhilHealth ng natin para sa na-ospital na kapamilya. Tapos hindi mo nagamit kahit isang kusing. Meron palang ganun. Kailangan nagulat nga ako 24 hours daw. 24 hours na ma-confine. Sino nagpauso nun? Dapat nga ilinawin yan ng PhilHealth. Baka marami tayong kababayan na ganyan din ang nagiging sitwasyon. Sabi ko nga, susumbong ko kayo kay Jerry Baha. Hindi sa akin. Hindi ko rin alam yan. Nagulat ako doon, kumbatsero kasi malaki din yung... Nakakainit din ang ulo talaga yan. Malaki din kumbatsero yung bayarin eh. Siyempre. Sa ospital may mga, kasi meron ba mga tawag doon, mga laboratories, tapos yun, may hindi pala MRI, may CT scan. Yun, mahal yun, CT scan. May EEG. Bihira yun. Bihira. Yung kumbatsero, tapos wala. Ay, nako. Parang nadali tayo dun dapat may maglabas ng malinaw na patakaran dyan ng PhilHealth. Yun. Baka naman hindi ganon, pero ang alam nung nasa field, nung yung tao nila sa ospital, ganon ang sistema. Laruin natin yan na PhilHealth President Lani Mercado. Siya na ba? Ano alam ni Mr. Mercado? Eddie Mercado. Ayan, okay. Alas 6:15 na ng umaga na impaggabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon. Gising na. Ito pa isang good news. Pinaunahan po ng Pangulong Bongbong Marcos ang rollout ng student BIP card sa LRT2 sa Maynila. Ayon sa Pangulong Marcos, ang student BIP card ay special. Dahil nagbibigay ito may ice cream sa ibabaw? Oo. Nagbibigay ito ng 50% discount sa mga estudyante sa lahat ng railway system sa Metro Manila. Sinabi ng Pangulo na malaking tulong ito sa mga estudyante na very tight ang budget. Naku, sinabi mo pa, Mr. President, sobra. Maraming ganyan. Oo. Bukod dito, sinabi ng Pangulong Marcos na pinadali na rin ang sistema sa paglo-load ng BIP card mula sa dating 10 araw na processing ay magiging 3 minuto na lang ito. Ito yung pinagmamayabang ni Secretary Banoy, Secretary Banoy Lopez. Magiging 3 minuto na lang ito basta magpakita ng ID ang estudyante. Meron din pong on-the-spot printing na iniaalok para sa student BIP cards, gayon din sa white BIP cards para sa mga senior citizen
at PWDs. Yon. Ayos! Alas 6:17 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na mabudiha, gising na ba kayo? Ipatatawag sa Senate Blue Ribbon Committee ang ilang dating opisyal ng DPWH para ipaliwanag ang kanilang ugnayan sa BGC Boys o itong BGC Boys. Bulacan Group of Contractors Boys. Kabilang dito sina dating DPWH Secretary, ito ang mga ipatatawag. Hindi sila kabilang doon sa BGC Boys. Kabilang sa mga ipatatawag, sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating Undersecretary Roberto Bernardo, at isang tumutugon, lumilingon sa tawag na Loren Cruz na umano'y bagman ni dismissed DPWH Engineer Henry Alcantara. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, si Bernardo, dating Yusek Bernardo ang nagtalaga kina Alcantara at Assistant Engineer Bryce Hernandez sa Bulacan Engineering Office, habang si Bonoan naman ang approving authority. Gate ni Lacson, kailangan ipaliwanag ni Bonoan ang koneksyon ng kanyang anak sa construction firm ni Mayor Rene Maglangke ng Candaba, Pampanga, na nakakuha ng kontrata ng bilyong halaga ng flood control projects. Samantala si Bernardo naman ay isa sa mga pinangalanan ng mag-asawang Sara at Curly Discaya na umano'y binigyan nila ng komisyon sa mga nakuha nilang government projects. May tuloy ba hearing ngayon? Di ba suspended yung sinuspend din nung Senado yung pasok, di ba? Mother, meron ba? Tuloy ba hearing ngayon? Wala pang advisory. Paki-check natin kasi yung Senado nag-announce na walang pasok eh. Kaya nga, dahil walang pasok ang sa buong Metro Manila, di ba? Eskwela at government offices, baka nga cancel din yan. Ito na. Suspendido ngayon ang pasok. Sa Senado. Paano yung hearing? Hindi. Tanong nyo muna kasi nung isang araw walang suspended yung pasok. Inaalala mo si Marcoleta pa yung ang chairman. Pero nag-hearing sila. Tinuloy pa rin nila. Ma-check lang natin. Wala namang masama. Ayun. 6:19 ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Nanawagan ang isang bayanan sa Judicial and Bar Council o JBC na huwag magpadala sa political pressure sa pagpili ng susunod na ombudsman. Ayon sa koalisyon na itinatag ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, nakababahala ang mga kasong isinampa laban kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Git ng grupo, tila ang tiyempo at paraan ng pagsasampa ng mga kaso ay para maimpluwensya ng proseso ng pagpili at posibleng hadlangan ang kandidatura batay sa politika at hindi sa merito. Babala ng sambayanan, ang ganitong hakbang ay maaaring makasira sa kalayaan ng JBC at sa tiwala ng taong bayan. Hinikayat nila ang JBC na magdesisyon batay sa kakayanan, karanasan at integridad ng mga kandidato at huwag magpapadala sa mga taktikang politikal. Dagdag pa ng koalisyon, nakataya ang kredibilidad ng JBC at ang integridad ng proseso sa pagpili nito ng ombudsman. Ayun. Alas 6:20 ang ating oras. General Wes Raimundo Binge. Masantos siya kabuasan at sa kayo namin nagbangon gila. Aarangkada na ang panibagong oil price hike bukas. Ito na ang ikalimang sunod na linggong pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa pagtaya ng Department of Energy, halos piso ang posibleng itaas na naman ng gasolina at kerosene, habang 35 sentimos naman ang pwedeng itaas sa diesel. Bunsod ang taas presyo sa karagdagang sanctions daw po ng Amerika sa Russian oil at ang malawakang Ukraine drone strike sa Russian energy sites. 6:21, trending ang isang lalaking sumama sa kilos protesta kontra korupsyon. Napanood ko yan. Nagulat nga ako eh. Nagulat nga ako dito. Akala ko joke lang eh. Nung pinakita yung mga kasama pala niya talaga itong mga to. Eto na. Pinagsigawan po ng lalaking ito ang kanyang ipinaglalaban. Ibaba ang presyo ng fishball, kikiam at iba pang street food. Ayan, ulitin nga natin. Lagyan nyo nga ng audio itong video na yan.
Ayan. Ano boss? Ibaba ang presyo ng fishball! Ibaba ang presyo ng kikyam, fishball, tokneleng, kwek-kwek, calamares. Saka tuloy-tuloy eh. Talaga yun ang kanyang conviction eh. Oo. Mainit na mainit. Ilang sandali lang matapos na i-post ng isang mark maglasang ang larawan ng lalaki, bit-bit na ito ng mga pulis. Binit-bit na. Caption ni Mark, yung ipinaglaban mo lang ang fishball, kwek-kwek at calamares pero hinuli ka pa. Wala ibinigay na dahilan kung bakit iniresto ang nasabing lalaki na ang sinisigaw ay maibaba ang presyo ng natura mga street food. Susunod! Dito po! Congressman Zaldico na biktima ng fake news. Doon sa fake news, may mga kumakalat na fake news na magbibitiw na raw si Congressman Zaldico at kung pupwersahin lang na pauwiin siya sa Pilipinas. Fake news daw ho yun. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng CS Balita. alas 6:23. Kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is pride. All you need is pride. ACS. Sama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:26 ang ating oras. Nakita mo ba yung mga vandals kahapon, kumbachero? Yung mga nanggulo dyan sa Maynila? Pati yung Sogo Hotel, pinasok. At mukhang, ano ba, may mga tinangay bang pera? May natangay bang pera? Grabe yung, tapos, di ba nakita natin yung sinunog na trailer truck, ano? Oo, grabe. Tapos, galit na galit si Yorme dun eh. Oo. Nagkasakitan. Pati pala si Manny Vargas, tinamaan. Ng bato. At ang daming mga nasaktan, pati sa pulis. Sa part ng pulis, ang dami rin 80 yata yung pulis na nasaktan, kumbachero, na sinabuyan ng ihi, yung iba sinabuyan ng ihi, may mga dumi pa. Dito yan sa Maynila. Iba yung rally sa Luneta, tsaka dun sa EDSA Shrine at sa People Power Monument. Yun ayos yun. Mas maayos, payapa yun. Pero yung mga nagrally dito sa Mindiola, yun yata yung lumusob sa Mindiola, kumbachero. Ewan ko kung totoo yung report ng pulis. Sila yung nagpakilalang mga Duterte. Ganun, Duterte group. Di ba yung grupo nila Canato Reyes andyan din nung umaga. Pero pati siya yata nasaktan. Ganun. Ang bihira. Grabe, ano. Ayan o. Sinunog pang saka nakita mo kung bachero nung bandang gabi na. Tapos na tong mga sunog-sunog na to. May mga mga molotov bomb pa. Mga traffic lights kumbachero na sinisira. Sabi ko nako. Kaya si Yorme pala maagang bumangon at nagre-repair ng mga traffic lights ngayon. Sabi ni Mayor kagabi, kailangan pagising ng mga kababayan natin sa umaga, yung mga binandalize sila ba? Aburado na. Ayun. Nagpipintura. Mamaya pupuntahan natin ng ngayon na ba? Ngayon na. Si RH29 Boy Gonzales, kaya kasama si Yorme. Sige nga, makausap natin si Yorme. Nagpipintura ng mga pinerwisyo ng mga demonstrador dito sa Maynila. RH29 Boy Gonzales. Come in, boy! Anthony, Jerry, napakarami ng pinipinturahan ngayon yung kahaba ng Recto Avenue na pinisala na mga kilos protesta ng ilang nagkilos protesta dito sa Mendiola at sa area ng Ayala Bridge at nawasak. Umabot na pala, Anthony, Jerry, sabi ni Mayor Isko, na 100 yung mga naaresto na. 100 ng higit. At marami nasaktan, mga pulis. Ilan daw? Ilan ang mga sugatan kahapon? Ang sugatan kahapon na mukhang sa initial yun may kapiraso lang. Ilan na po lahat na sugatan sa kagabi? Ng mga pulis natin? Total natin, kulang-kulang tandaan na. Ay, grabe. Kulang-kulang. Okay naman sila lahat. Kaawa naman ng Diyos. Pero pilit din ako sa ating mga
I would like to give credit to the Philippine National Police. Kahit na talagang barumbado itong mga bata kagabi, pinilit nila talagang maximum tolerance. Kaya lamang, ang kapalit, marami tayong pulis na nasugatan. Meron pa nga isa muntik mag-critical Pero ligtas na siya sa awa ng Diyos. Yorme, magandang umaga po. Si Katunying po. Mayor, magandang umaga po. Magandang umaga, Mayor. Good morning. Magandang umaga. Good morning po. Kasama ko rin po si Jerry dito. Yorme, good morning. Yorme, Jerry, mga po ba, may balita po kahapon, of course, sa inyo na po manggaling. Meron po bang namatay dyan? Wala po. Alam nyo, Katunying, Jerry, no? May mga umiikot na mga chat group. Opo. 30 daw namatay. Naghahanap po kami sa pulinarya, wala naman po kami nakukita. Naghahanap kami sa ospital, wala rin na balita. Ano lang po ito? Ito yung mga suspected individual na hinahanap pa namin. Gumagawa ng kwento na to justify yung kagaguhan nila kagabi. Kinakabahan kasi sila, dala ng sinisiyasatan natin lahat ng CCTV natin. At yung mga nahuli naman, 100 mahigit ngayon, no? Dami pala. Nasa Manila Police District. Kakasuhan lahat yon, no? Ng arson, ng damage to property, government property and private property. At yan, may mga minor de edad din. Yun nga 17. Lahat yan ngayon na iniimbestigahan at papailan ng kasong arson. Yorme, ang daming ang bata na panood namin sa mga coverage. Manila sa OYO, anong information ninyo? Saan galing yung mga batang yan at anong grupo yan? Sinong nagdala sa kanila dyan? Ibang lugar, Jerry. May Pasay, Parañaque, Caloocan, Taguig, Quezon City, may konting Manila. Pero may mga sketchy report kami na ito'y pinondohan ng mga dating politiko at isang abogado na inaalam namin kung gaano kalalim tong yung nagpondo kasi nagkabayaran Opo. Sino po yung abogado? Saka sino po yung dating politiko? Iniimbestiga pa namin siya. Pero kilala nyo yun. Malalaman din natin kung totoo, ilalathala natin. But for the meantime, dalawa yung pinagdududaan natin. Dating politiko ng Maynila, hindi naman masyadong mataas yung posisyon. At isang abogado. Miyembro ng partido. Miyembro ng partido. Anong partido po? Partidong politikal. Partidong politikal. Kagabi Yorme, yung may mga nagpapa-interview pa doon sa mga batang yon at mga sinasabi nila sila daw mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam mo naman tayo, Katunying, Jerry, no? Iba yung rallyista nung umaga, mananghali, hapon. Yung mga tunay na rallyista na nagagalit talaga sa pamahalaan. Dala nang nangyari sa gobyerno. So sila naman, in fairness to them, I have to call a spade, no? Mapayapa naman sila. Sisigawan, nilalabas sila hinaing nila, katulad ng sa EDSA. No? Yung mga nagpunta sa Luneta, Top Avenue, at saka yun dito sa Bonifacio, tapat ng post office, sa Liwasan. Itong mga bata kagabi, ibang uri na to. Ito yung mga agitator. May mga initial report kami na talagang ginagamit itong mga batang ito. Now, sila rin yung mga bata na nagkakalat ng text ngayon. Inassure ko nga yung mga taga U-Belt, lalo na yung mga dormitoryo, no? Umiikot sa mga chat group ng mga magulang, ng mga bata, na pinapasok daw ng pulis yung mga dormitoryo. It's the other way around. Hinahabol kasi natin hanggang magpahangating gabi yung mga nagtakbuhan bata na kumukuble sa dormitoryo. Ayun. Pero sila naman ligtas
sa mga nakikinig, ano? Opo. Baka yung mga magulang na nasa probinsya, kung manatago kayo, ligtas po ang inyong mga anak. Unless nakigulo kagabi, ng disgrasya kagabi, that's another story, no? Kasi nagkakalat ngayon ng mga magulang sa MPD. Lahat sila ngayon humihingi ng pasensya. Kaya lamang, we have to throw the books to them, no? Hindi naman ako nagkulang, Jerry. Katunying, ng paalala, 2 linggo na nakararaan at nung Biyernes. Malaya, bibiri mo, modesty aside, Jerry, just for the record. 14 na station ang nilagay natin kahapon. Doktor, nurses, Red Cross, frontliner, MDRRMO, pati tubig, namigay pa tayo para sa pangkalatan. Sa Lespo, saka sa Remisa. Naglagay pa tayo ng maiiyan nila, yung mga portalet. Kumbaga, we try to accommodate and let them feel that they are welcome to Manila. But the incident in the evening is very far different. These are not rallies, these are mobster. Pero pasasamba. Iniimbestigahan naman na ng ano Yorme, sabi nyo para agitator sila, no? Para bang agitator. Oo, may nakita po kayong bigger picture yung gusto nilang mangyari nitong especially yung goal nila. Yung goal po nila, ultimate goal. Yata nilang gayahin yung nangyari sa ibang bansa nakita nyo yung perwisyo, di ba, sa ibang bansa? Kaya nga. Dito, kahit pa paano, nasawata naman. Salamat sa Manila Police District, sa PNP, sa Regional Office, at iba pang nais ko na rin pasalamatan, yung iba't ibang police contingent galing sa Metro Manila. Kagabi may Yorme. Thank you very much. Apo, kagabi Yorme, may mga pagsabog pa diyan sa along recto. Ano ba 'yon? Mga Molotov. Ayun, may mga dala pala. Molotov. Talagang preparado. Preparado sila. Siguro. Alam mo, talagang sabi ko nga sa iyo, we have to differentiate, no, Tunying, Jerry. Yung rallyista na talaga naman dapat sila magalit sa pamahalaan. Talaga naman nila lang niya tayo Normal naman yon. At pinaramdam natin sa Maynila yon na welcome sila rito. Kaya lamang talagang may mga ilang individual na gustong mag-take chance. Pero sawa ng Diyos, nasawata naman. Ngayon na lahat ng sinira nila, inaayos namin ngayon. Lahat ng dinumihan nila, we are clearing up the mess. Kagabi pa, siguro mga alas 10, alas 11, Tunying, Jerry, bukas na rektot, ligtas ng daanan. Ngayon, nag-resume naman kami kanina ng alas 3 sa madaling araw para pinturahan yung mga dinumihan nilang private property, government property. Pero Tunying, pag nakita mo rito, parang war zone dito. Talagang grabe. Pero hindi mo mapapatawad talaga po. Ewan ko sa mga nanonood at nakikinig, hindi mo mapapatawad itong mga lokon to. Yorme, yung po, Yorme, lalo magulang nakikiusap, humingi ng tawad. Katwiran ko naman, bakit yung pinabayaan yung anak ninyo? Ayun. Magkano damage siya, Yorme? Ay, milyon-milyon ito. Ay, grabe. Pati mga stoplight ang MMDA. Ay, grabe. Nakita po namin yung video na hinahataw yung stoplight, yung traffic lights. Grabe. Para bang mga hamog. Alam mo, Tunying, Jerry, at sa mga nakikinig natin, madami na tayo nakitang rally sa buhay natin, sa edad natin ito. Ibang uri ito. Hindi ito gawa ng mga rallyista na may hinanakit, pamahalaan, may hinihingi sa pamahalaan. Hindi ito, mga tolongges to. Hindi kaya mga naka-drugs yung mga yan, Yorme? Napacheck nyo na ba? Matino pag-iisip mo, hindi mo gagawin. Kaya nga Tapos pati yung nawalang, yung nananahimik na Sogo Hotel, pinasok at pinisala. Kagabi, pinuntahan ko nga, mga alas 9, no? Tinanong ko yung manager,
Kamusta ba yung mga naka-check-in? Ligtas naman ba? Okay naman daw, awa ng Diyos. Yung iba naman mag-check out, nag-check out na, pero inagisa sila ng Molotov. Ay, pambihira. Officially, may mga report na bomba. Pero we can confirm it with EOD. I've talked to them last night, wala naman. Amoy lang, diesel saka gasolina. Molotov talaga, Molotov. Oo. Pero Mayor, gusto lang po namin sabihin, yung pong ginagawa nyo ngayon na pinipinturahan nyo. Narinig nga po namin yung isang report kanina na gusto nyo pagising ng mga kababayan natin, burado na yung mga vinandalized yan The least thing that we can do for our people, wag na lang makita at maalala yung kagaguhan ng mga batang yon. Opo. Gusto ko kahit papaano man lamang sa maliit naming kaparanan, maging maaliwalas muli ang Maynila. Hirap tayo linisin to. Nababoy ng saglit. Pero pumanatag sila. Dito pa lang tayo sa Recto, Moraita, U-Belt. Sa Top Avenue naman tayo, saka sa pati yung UDM. Tama. Sana po try and do our best. Sana po ibalik sa kaliwasan ng Maynila. Sana po, Mayor, madali kagad yung financier niyan at saka yung talagang mga mastermind yung mga bata na yan. Alam mo, Tunying, kakanta rin yan, no? Dahil 100 mahigit na bata ang nahuli natin. Marami sa kanila, majority of age, no? Mga anong edad yan? Mga anong edad yan, Mayor? Ang pinakabata natin, 15. Ay, sus. 17. Pero may isa tayong 12. May 12 pa? Pero most of them, meron. Meron din tayo, yung 18 pataas na. Everyone will be, cases will be filed. Dinadrop na lahat ang kaso, investigasyon, lahat sila. Nakahoyo ngayon sa Manila Police District. Pero mainam, Mayor, yung assurance ninyo sa mga magulang ng mga estudyanteng nandyan sa U-Belt. Mga naka-dorm. Yung nasa mga probinsya yung mga magulang, nag-aalala talaga. Wala silang problema, wala silang dapat na alalahanin. Tama yan. Tama yan, Tunying, Jerry, no? Talagang kahit man ako'y magulang, kamusta kaya yung anak ko sa Moraita o sa U-Belt. Pumanatago kayo. Okay naman dito. Resume na. Nag-mapping operation pa tayo kagabi with General Abad, no? At MPD. So far, wala naman na. Ngayon, puro paglilinis na lang. Back to, we're trying to normalize the feelings and environment of this area para sa ating mamamayan sa lungsod ng Maynila at sa mga dadako dito. Last na lang, Mayor, hindi ba kayo magpapatupad ng curfew dyan? Especially ngayon, medyo kabaka pa. July 1 pa, meron na tayong curfew. Kagabi lang, medyo net mai tayo kagabi dahil ginagamit yung mga bata. Alam mo, 500 piso, madali makapagpaluntag sa bata yan. But anyway, marami na aresto kagabi, plus marami rin nakuha ang MDSW ng pagtungtong ng alas 10 ng pagtapos yung ikot natin sa buong Maynila. They are now being processed with their parents, pero gusto ko lang i-put on record, no? Tunying, iba yung mga bata na menor de edad na nahuli natin, na nahuli ng MPD, nakasapakat doon sa map. Pagsusunog, pagsisira ng property ng gobyerno at pribado. Magkaiba yun, ha? Yun yung nakahoyo pa ngayon sa MPD. Ayun, Okay, Mayor Yorme, salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Thank you po sa inyo. Kayo, Tunying, at sa mga magulang, muli, pumanatag po kayo. Payapa na po dito. Naglilinis-linis na lamang po kami. Okay, salamat po. Salamat po, Yorme. Isko Moreno Dumagoso. Nasaan kayo mismo ngayon, Boy? Nasa Recto Moraita. Recto Moraita. Mahaba pa mula Menjola hanggang doon yan sa may Avenida kasi maraming winasak, sinira. Saka yung may mga sinunog na motor dyan, di ba? Kagabi. Kahapon, yung sinunog na motor ng pulis sa may Ayala Bridge, isa. Yung dito sa Recto, hindi ko nagkakamali, isa o dalawa. At sinunog nila yung gulong ng container
na nakaharap sa Romualdez, corner Ayala Bridge, yung pag-akyat. Pero kahit pa paano, ay hindi nila, sabi nga ni, binati nga ni NCRPO Chief General Anthony Aberin, yung mga pulis, kahit pa paano, hindi nila ibinigay sa mga violenting rallyista yung Ayala Bridge. Kasi pag lagpas po ng Ayala Bridge, vicinity na naman. Malacanang na yun, Malacanang na. Oo. Yan yung nangyari at talaga kahit anong mangyari ay hindi talaga objective lulusubin yung Malacanang boy no? Malacanang talaga no? Malacanang ang target Kaya susunugin daw. Kaya yun yung kahit anong ginawa nangyari, nasaktan yung mga pulis. Napakahaba, Jerry Anthony, yung maximum tolerance, napakahaba. Ng kanilang maximum tolerance. Parang ang ginagaya talaga nila Nepal saka Indonesia. Nepal. Yung napanood natin sa Nepal, ganun ang style. Sinusunog nila yung mga ari-ari, winawasak nila yung ari-arian. Kaya yun yung sitwasyon niya kahapon. So sa ngayon boy, yung trailer truck na yan, wala na dyan, back to normal na dyan, nadadaanan na ulit yung Recto, Avenida. Ayala Bridge ang truck. Nandun yung truck. Kahapon pa. Na-clear na yun. Pati yung kahabaan ng Recto ay na-clear na rin. Pinipinturahan na lang yung mga binandalize at yung mga traffic light ay bahala ng MMDA para maayos. Tapos yung ibang mga gamit naman ng gobyerno, yung kahabaan nitong bahala na rin ng LGU. At milyon daw yung pisala na dito sa nangyaring violenting pag-aaklas ng mga realista sa Ayala Bridge at Mendiola. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy. RH29, Boy Gonzales. Nakahapon pa, nakatutok dyan na kumbadjero. Siya ang andyan mismo sa lugar na yan. Yung iba nating mga RH reporters mula pa kahapon hanggang gabi. Good job. Tuloy. At ngayon kagaring gumising at tinitingnan ang sitwasyon. Thank you. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is 4-2. Let's Marvin Gaye and get it on. Maraming naging fans si Boy Kikiam may nagtatanong kay Boy Kikiam, nasaan na raw ba? Sana daw ay Oo nga pala, Boy Gonzales, i-check mo nga kung kasama siya dyan sa 100 na nasa Manila Police District. Hindi siya nakaitim naka-red yata itong si Boy Kikiam. Baka ibang grupo yan, ano? Pero chillax na lang tayo, ha? Total tapos na ang maaksyong araw kahapon, September 21, at ginagawa naman ng aksyon yung mga agitators na yan, mobster, sabi nga ni Yorme. Mga kabataan, sobra ito, matindi to. Iba yon, yung gamitin mo ang mga bata sa ganyang layunin mo. Kung ano yun, masama yun. Tama si Yorme doon, yung pakita mo ng 500. Mapapalundag mo na yun. Mapapalundag talaga Talagang gagawin at gagawin kung anong gusto mong ipagawa sa kanila. Ayan, kung sino man yan, dapat talaga matuntun yan. Kung sino mga utak o mastermind o pasimuno yung mga agitators na yan na lumikha ng kaguluhan sa Manila kagabi. Yun nga pala ang dami ng tao. Wag ko kayong magalit sa amin kung kino-quote namin. Halimbawa, kinote natin kumbachero. Nag-post kasi ako kahapon tungkol sa update ng PNP NCRPO sa crowd estimate. Minessage natin si NCRPO Chief General Anthony Aberin. Gano'n na ho baka ako karami ang tao?
Ito daw, sabi niya, ito yung crowd estimate. As of 11:15 a.m., ang estimate daw sa Luneta, hindi naman yung sinabing Katigbak, hindi sinabing Luneta lang yung pinag-uusapan namin. Luneta, as of 11:15 a.m., sabi niya, is about 7,000 people. Estimate ng pulis yun. Estimate lang yun. Siyempre, pag tinanong mo yung organizer, sasabihin na 100,000 na yun. Siyempre, So, ang gagawin mo ngayon dyan, gigitain mo yung estimate ng pulis na karaniwan pakokontiin. At yung sinasabing numero ng mga organizer. But of course, dahil nga official source naman si General Abirin, sabi ko, ang NCRPO crowd estimate as of 11:15 a.m. 7,000 lang. 7,000 sa Luneta, 2,000 dun sa People Power Monument. Ay, 2,000 ba? O 1,000. Tapos yung nasa loob ng EDSA Shrine, yung simbahan, nasa 200 na tao lang. Nung 11:15 a.m. Nung oras na yon. Pero nung lumilipas na yung mga oras, dumami talaga yung mga tao. Sa People Power Monument, ang dami rin naging taong dumating doon. Yung ano ba tawag doon? White Plains. White Plains, napuno yan. Napuno yan nung hapon na. Tapos umabot hanggang EDSA. Yung EDSA na yun, papunta dun sa gawin ng Ortigas. Yes, marami din siguro na napuno, lalo na nung umulan, makikita mo yung dami ng tao, nagsipagpayong may mga dalang payong So ready din po yung mga kababayan natin at nakakatuwa. Eto, gusto ko sabihin, nakakatuwa na yung talagang ang intensyon ay maglabas lang ng damdamin doon. Ayun, sa mapayapang paraan. Nairaos po yung rally. Meron lang isang insidente, kumbachero, mga video na nakita natin actual mula sa mga sources din, official sources na news websites, nagkairingan yung mga Duterte group saka yung mga ibang grupo. Tapos meron pang isang madre na nagsasalita, inagawa ng mikropono tsaka pinagbubulyawan. Pinalayas doon at binubulyawan. Minumura ng mga lalaki. Mga kalalaking tao kung pagsalitaan yung 69 years old na madre. Madre pa naman. Dahil nga siguro yung madre naligaw ng pinuntahan niya sa dami. May DDS pala dito. Yung pinuntahan niya pala DDS. Siguro ang intention. Mag-isa lang daw yun. Mag-isa lang. Tapos naghahayag siya ng, sabi niya, may freedom of expression ako. Dahil ako'y naghahayag lang ng aking damdamin. Bulyawan ng mga lalaki. Kala ko nga, sasagpangin ng lalaki, kalalaking lalaki. Buti na lang, malaking lalaki din to si Dennis Dato. Talagang hiniharang ni Dennis Dato yung katawan niya doon sa madre. Talaga, lalaking lalaki. Hindi pa tapos ito. Hindi tayo tapos. Kailangan talagang ituloy-tuloy natin ang pagsigaw natin ng katarungan. Ang pagsigaw natin ng tigil na ang katiwalian. Talaga. Pero gawin natin po ito sa mapayapang paraan. Ano pa pinagkaiba natin sa mga tulisan na yan kung gagawin nating marahas yung ating pagkilos? Tandaan nyo, ang criminal mind ng mga mandarambong, yan din po ang magiging criminal mind ng mga mararahas. Kapag tulad nun, sinira mo yung Sogo. Sinira mo yung Sogo. Napalabas tuloy yung mga naka-check-in doon. Kakapasok pa tapos lang pinasabugan pa raw ng Molotov. Sabi ni Mayor, lumabas na nga. Lumabas na nga tuloy. Pinasabugan pa. Mario, Paringat, take it away. Tawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kuya Angel Palmones, palibase asawa ng maestrado,
Alam niya mga batas eh. Alam niya mga batas. Yun daw pong mga naka-check-in sa Sogo Hotel na nadali ng untimely discharge. Untimely discharge. Dahil po sa... Si Kong Angel lang nagsabi niya. Si Kong Angel, ito. Pwede daw maningil ng disturbance fee. Disturbance fee. Iba talaga pagka laki ka sa abogado eh, no? Kasama mo lagi ay abogado. At yun alam na alam ang yung batas. mga nabitin daw ay pwedeng mag-file ng claim sa severance damage. Thank you po, Attorney Justice Angela Palmones, sa inyo pong magandang mungkahi. Na ito. Biruin mo, pati yun talagang inalala ni Mayor eh. Sabi niya, yung mga galing sa loob, paglabas, pinasabugan pa. Ayun. Ng Molotov bomb. Talaga naman, Pero may report kagabi na hindi lang binasak parang ninakawan pa raw eh. Hindi, talagang mga kriminal yung utak nitong mga batang ito. Meron na. Kaya parang ang mga nakadroga kung kumilos eh. Hindi, saka kung batsero, ewan ko, nakita mo, nanonood kasi ako kay Dennis Dato. Habang nagla-live si Dennis Dato eh. Ay, tinutulak-tulak siya. Tinutulak si Dennis eh. Kinabahan nga ako kagabi kay Dennis. Nung napasigaw, ay! Hindi, sumigaw pa. Hoy! Lalaki, pare. Lalaki. Dennis, Hoy, pare. Nung tinulak siya nung una, hoy! Di tumigil, natakot yung mga bata eh. Kung tinitinan ko nga, sabi ko, lalo na yung yung isang tinitinan pa yung cellphone niya habang binabasa niya. Talagang ibang mga galaw eh. Hindi, tama ka doon kung batsero, hindi ako magtataka kung nakatira yung mga yan eh. Diba? Hindi mo gagawin yan kung wala kang lakas ng loob eh. Ayan, yung mga agitator niyan, yung mga nagsimula ng mga agitators na yan, humanda na kayo. Dahil kayo ang tutugisin. At ang Annabel Tapalia, magandang morning. Galit na galit din. Galit na galit din dyan si ating Annabel. Kanino pang bill yung sinasabi mo, ating Annabel? Sabi naman ni ka Jerry Labasan, dapat gulpihin niya mga at kasuhan, isama. Ayun. Ba't ba si Senator Kiko ang binabanggit ninyo? Tungkol doon sa juvenile delinquency law. Sa mga minor de edad. Ayan, mga minor de edad talaga ngayon. Mike St. Mary, magandang morning. At kay Dr. Jessica D. Ay, Dr. Jessica D. Ng Ideal Vision. Saka kay Dr. Kenneth D. Doc Kenneth. Naging doktor na rin. Doc Kenneth D. At magandang morning kay Tatay Bonnie Aporo. Oras po natin. Achi ahya, Mr. Jalom Tang, Chityam Kong sa Hun. 7:03 na umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes sa 22 ng Setyembre, narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Tensyon. Sumiklab sa kilos protesta laban sa korupsyon sa Maynila. 100 ralista, karamihan ay minor de edad, arestado ng Manila Police District. Ilang sikat na artista lumahok din sa trillion peso march. Sinisigaw na panagutin at ikulong ang mga magnanakaw. Ilang website ng gobyerno na biktima ng hacking kasabay ng kilos protesta laban sa katiwalian. Engineer Bryce Hernandez na isumite na sa Senado ang mga ebidensya laban sa mga sangkot na mga sangkot na mambabatas. Adik na pumatay sa naaksidenteng rider bago ninakawan pa. Arestado sa Maguindanao del Norte. At signal number 5 sa Super Typhoon Nando nakataas sa bahagi ng Babuyan habang kumikilos pa extreme northern Luzon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines.
Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Balita. Alas 7:06 ang ating oras. Sa detalye ng mga balita, nasa 100 ralista, kabilang ang 20 minor de edad ang inaresto ng mga tauhan ng Manila Police District, habang nasa 84 na pulis at isang reporter ang nasugatan matapos sumiklab ang kaguluhan sa Ayala Bridge, Maynila sa kasagsagan ng kilos protesta kontra korupsyon. Nagsimula ang tensyon nang sumugod ang may 100 ralista na may kasamang mga minor de edad sa Ayala Bridge at nagpumilit na makapasok sa barikadang inilagay ng MPD malapit sa Malacanang. Gumamit ang mga ralista ng bato, bote at bakal at inihagis sa mga pulis, habang iba ay pinaghahampas ang shield ng mga pulis na patuloy na nagpatupad ng maximum tolerance. Bukod dito, sinunog din ng mga ralista ang mga gulong ng container van na ginamit ng mga pulis bilang barikada sa lugar. Gumamit pa sila ng likido na hinaluan ng hindi kaaya-ayang amoy at hinaluan ng pintura para atakihin ang mga pulis. Dahil dito napilitan ang mga pulis na bombahin ng tubig at gumamit ng tear gas upang mapaurong ang mga ralista at matigil ang kaguluhan. Kinumpirma ni NCRPO Chief Major General Anthony Aberin na mga kabataang nakaitim at nakasuot ng maskara ang nanggulo sa Ayala Bridge sa Maynila sa gitna ng malawakang kilos protesta kahapon. Sinabi ni Aberin na naging estilo ng mga naturang kabataan ang nagdulot ng gulo hanggang Mindiola, dahilan para magtamo ng mga minor injuries ang mahigit 80 pulis. Marami pong kabataan na kasali. Ang style po nila is may mga mauunang medyo matatanda na kunwari kakampi nyo kami, ganun ang sinasabi, mga grupo po ng sectoral groups na matatanda. Then all the while makikita mo nagwi-withdraw po sila, iniiwan po nila yung mga kabataan na po ang nambabato at saka nanggugulo. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ni General Aberin na ang pagkakakilanlan ng mga kasapi ng nasabing grupo na umano'y konektado sa isang fraternity. Nakita mo yung bandila nila? May bandila na bungo eh. Oo. Ano kaya yun? Anong grupo yun? Oo. Ano? Anime? Anime pala yun. So, ano yun? Mga laro sa ano yun? Sa online ba yan? One Piece. One Piece. One Piece. Ano yung sabihin ng One Piece? Hindi, ang alam ni Yuel, two piece. Hindi, no piece nga eh. One Piece. Anime. Samantala, nilinaw ni Manila Mayor Isko Moreno na walang nasawi sa ikinasang trillion peso march sa Maynila nitong kahapon. Kaugnay ito sa mga kumakalat na balita online na may mga nasawi umano sa isinagawang panggugulo, paninira ng mga kaari-arian at pananakit ng ilang ralista sa mga pulis at ilang miyembro ng media. Sa panayam ng DZRH, iniulat ni Manila Mayor Isko Moreno na sinuyod na nila mga punerarya, ospital at CCTV footage, ngunit wala silang nakitang nasawi. Wala po. Alam nyo, Katunying, Jerry, no? May mga umiikot na mga chat group. Opo. 30 daw namatay. Naghahanap po kami sa punerarya, wala naman po kami nakukita. Naghahanap kami sa ospital, wala rin na balita. Ano lang po ito? Ito yung mga suspected individual na hinahanap pa namin. Gumagawa ng kwento na to justify yung kagaguhan nila kagabi. Kinakabahan kasi sila, dala ng sinisiyasatan natin lahat ng CCTV natin. Dagdag pa ng alkalde, umabot sa 100 ang mga naaresto at tiniyak niyang makakasuhan ang mga ito. Habang nasa kainitan ng kilos protesta sa kontra korupsyon sa Maynila, abala din ang mga kawatan sa paghahanap ng mga bibiktimahin.
Animang nabiktima ng mga magnanakaw, kabilang sa mga ito ang isang reporter ng Bilyonaryo News Channel. Sabi siguro bilyonaryo to. Dahil pera yan. Oo. Ang pangalan po nung reporter ay Dexter Ganibe. Si Dexter? Dexter. Hindi ho masyadong marami pera yan. Marami. Oo. Nadukutan ng iPhone 16 Pro Max. Nako, yun. Kwento po ni Dexter Ganibe, kinukunan niya ng video ang pamamahagi ng payong ng CDRRMO nang bigla itong dagsain ng mga tao. Naramdaman niyang tila may tumapik sa kanyang balikat, ngunit binaliwala lang niyang niya lamang ito na makabalik na sa kanilang mobile para sana mag-charge, ay dito niya napansing nawawala ang kanyang cellphone na inisyu ng kumpanya. Hindi, kasi kanina pabalik na ako doon sa mobile dahil katatapos ko lang mag-report, pabalik ako sa mobile dahil mag-charge dahil nalobat yung aking isang cellphone. Meron pa naman pero mababa na eh. Pagbalik ko doon, nakita ko yung sasakyan ng city disaster na mamahagi ng payong. So kinunan ko ng video, nilapitan ko kasi kukunti pa lang eh. And then maya-maya, biglang dumami yung tao. Interesado ako doon sa storya kasi syempre kailangan ng mga tao yung payong doon sa mga dumadalo sa rally dito sa Luneta dahil sobrang init. So kinukunan ko ng video, maya-maya naramdaman ko parang may tumapik doon sa tagiliran ko. Siksikan, hindi ko na pinansin, kumuha lang ako ng video. Yung sasakyan nasa kabilang side lang ng kalsada. Pagpunta ko sa sasakyan para i-charge ko sana, nawala na. Hindi ko na mahanap yung cellphone. Anong unit? Ito ay iPhone 16 Pro Max na issue ng company. Kala ko fully paid. Fully paid. Si Radyo Patrol 45, Dexter Ganibe. Hindi, sa bilyonaryo na siya. Bilyonaryo na. Pero Mother, ulitin natin yung sinabi ni Yorme kanina. Tinutugay-gay nila ngayon yung anggulo na may isang politiko at isang abogado ang nag-finance nitong mga agitators na mga bata. Ayan. Kaya nanggulo kahapon diyan sa Recto, diyan sa Mindiola. Samantala, ginamit ng mga artista ang kanilang boses para tumindig laban sa korupsyon sa gobyerno sa isinasagawang trillion peso march sa Luneta, Maynila at EDSA People Power Monument sa Quezon City. Kabilang sa mga nakiisa sa protesta ang actor, host at komedyanteng si Vice Ganda, Ann Curtis, Catriona Gray, Maris Racal, Rian Ramos, Isa Calzado, Don Pangilinan, Julia Barreto. Uy, si Julia. Ando, nakarating Si Gerald wala? Hindi kasama. Iba na kasama ni Gerald. Sino? Si Gandler. Si Gandler. Gabby Garcia. Jerry Baha, Anthony Taberna, yan. Hindi po kasama. Sa mensahe ni Vice Ganda, mariing kinundinan nito ang garapalang korupsyon sa gobyerno at iginit na tapos na ang panahon ng mga mababait at mga resilient na mga mamamayan. Para ito ng sigaw din ng iba pang mga artista na papanagutin, ikulong at singilin ang lahat ng mga nagnakaw sa kaban ng bayan. 6 na website ng ahensya ng pamahalaan ang nakapagtala ng hacking attack sa gitna ng kilos protesta laban sa korupsyon noong linggo. Sa ulat ng DICT, kabilang sa mga nakaranas ng hacking website ang sa Department of Foreign Affairs, DBM, DPWH, DepEd, Bureau of Customs at Bureau of Treasury. Ayon kay Rojun Josilios, DICT Cybersecurity Bureau Director, mabilis na natukoy ang hacking incident at agarang nabawi ang kontrol sa mga website. Magaling yung DICT ngayon Baklase Nung nakita nilang nahack, nabawi ka agad Bukod sa National Government Agency, nakaranas din ng hacking attempt ang LGU ng Tarlac City at ilang mga munisipalidad sa Laguna, kabilang ang Santa Maria. Attorney Mayor Carolino, di ba sa inyo to? Lumban, Liliw, Kabinte, Rizal, Nagcarlan, Pagsanhan, Pila, Santa Cruz at Louisiana. Talaga kapag yung nasa DICT, yung DICT secretary, alam kung ano yung ginagawa niya at alam yung kung ano yung trabaho ng DICT. Congratulations Secretary Martin Aguda ng DICT. Henry Atuelan. Samantala, sumailalim sa kulang procedure ang lahat ng dokumento, computer at iba pang kagamitan na na-retrieve ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez para mapreserba ang chain of custody.
Ito ang sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson makaraang pahintulutan si Hernandez na lumabas ng Senado para yun, pinayagan din pala. Pinayagan. Noong una kasi ayaw nila para mangalap ng mga ebidensya sa kanyang aligasyong payoffs at kickbacks laban kina Senador Jinggoy Estrada. Temporary liberty. Yun nga yung hinihingi ni Bryce talaga nun para makakuha daw siya ng ebidensya. Laban kina Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva at dating Congresswoman Mitch Kahayon Uy. Giit ng senador, mahalagang ma-preserba ang chain of custody para matiyak na hindi makukompromiso ang mga nadurang dokumento na maaaring magamit sa investigasyon. Agad din niyang ipadadala sa Independent Commission for Infrastructure ang bang ebidensya magpapatunay sa mga akusasyon ni Hernandez para sa garang pagsisiyasa. Binanggit na talaga si Mitch Kahayon. Akala ko noong una nag-aalanganin lang, di lang niya maalala Oo, siya na pala talaga. Diba nung binanggit noong una, Yusek. Tapos sabi nung nagtatanong na siya, di ba, kongresista yan? Nung una kasi Mitch lang yung nababanggit. Pero ano ba yun, Bulacan, di ba? Caloocan to. Caloocan Kaya medyo malilito ka rin. Malabo pa. Ano yung anong connect, dahil connect? Congresswoman ito sa Caloocan, sa district ngayon ni ito yung tinalo ni Kong Egay Erice. Di ba? Yun, tingnan natin. 7:17, arestado ng pulisya ang suspect sa pagpaslang at pagnanakaw sa isang road crash victim sa barangay Calawag 2, Isulan, Sultan Kudarat. Ayon kay Lieutenant Colonel Ismael Madin, Dato Odin Sinsuat Police Chief, humingi ng tulong ang biktima si Daniel Datulaita sa suspect na kinilalang si Palau Bangon Emlok ng mga aksidente sakay ng motorsiklo noong nakaraang linggo. Ngunit sa halip na tulungan, ninakawan at pinatay ang biktima. Napakasalbahe naman itong... Talaga, Isip-isipin mo, na aksidente, humingi ng tulong, ninakawan mo, pinatay pa. Grabe. Kwento po ng mga saksi, pinatay ng suspect na si Datulaita, pinatay ng suspect si Datulaita gamit ang machete at inilibing sa liblib na bahagi ng barangay. Lumalabas din sa inisyal na investigasyon na nagiinuman at nagsasibu umano ang suspect. Kasama ang kanyang mga kaibigan na magtungo ang biktima sa kanilang hideout noong panahon na yon para sana humingi ng tulong. Fake news ang kumakalat na balitang magbibitiw na sa pagiging kongresista si Ako Bicol Party List Representative Zaldico kung pupwersahing lang siyang pauwiin sa Pilipinas. Sa kumalat na post online, nakasaad ang umano'y pahayag ng mambabatas na kumukwestiyon sa panawagang umuwi na siya sa Pilipinas sa gitna ng pagkakadawit ng kanyang pangalan sa anomalya sa flood control projects. Nakasaad din sa fake na post na wala pa umanong sapat na kakayahan ng kongresista na makauwi dahil nagpapagaling pa siya at nanawagang wag masyado siyang madaliin dahil hindi umano siya tatakas at malinis ang kanyang konsensya. Ayun. So yung post na ito ay fake news. Maraming ganun mga kababayan medyo mag-iingat po tayo. Marami tayong nababasa na ang ganda ng pagkakagawa. Ito, tulad nito. Ang ganda parang ng pagkakagawa. kala mo totoo. Parang totoo. Hindi lang po kay Congressman Zaldico, pati po sa iba pa. Sa iba pa. Si Renato Reyes nga, inagali din ng fake news ganun ba? Oo. Tapos meron, at marami pang iba. Kami nga ni Kumbachero nagagamit sa ganyan ng mga magagaling gumawa ng kalokohan. Ayun, ingat po mga kababayan. Susunod! Dito po! Wala ba tayong susunod dyan? Asan yung natin? Kay Morley natin? Mamaya, surprise daw, surprise. Nagbabaga pa rin ang ating mga balita sa pagpapatuloy ng Unahing balita 7:19. Ang oras ay Binibigla mo ako Paano mo ba pinaparamdam ang pagmamahal mo kay nanay? Ay, nako, madali lang yan, Kumbachero. Gagawa ko lang siya ng smoothie. Ay, alam mo naman ng smoothie. Malinam na, masarap yan. Gamit ang N+ Gold. Yun ang kailangan doon. Masarap na, nutritious pa. Kaya kahit mahina na ang panlasa ni nanay, hindi niya mapapalagpas yan. Yung creamy vanilla flavor
ng N Plus Gold. Siyempre naman na kumbatsero, sino ba? Lalo na kumbatsero, kapag ka ginawa mong champurado, frozen dessert, swak na swak sa panlasa. May laman pa, soy-based, lactose-free, at puno ng sustansya, available sa American Drugstore at iba pang leading drugstores nationwide. Iparamdam ang tanda ng inyong pagmamahal with N Plus Gold. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. $7:26 ang ating oras. Nasa linya natin ang tagapagsalita ng trilyon na peso protest. Si Kakiko Aquino. Kakiko, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga, Ka Jerry, Ka Tunying. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon. Kumusta kayo? Nakapahinga na ba kayo mula sa rally kahapon? Nang bahagya pa lang po, nagre-recover pa lang po ng boses, tsaka medyo nararamdaman ko na yung konting sakit sa katawan. Pero talagang worth it po lahat. Napakaganda po ng naging kinalabasan ng trillion peso march sa People Power Monument kahapon. Sige nga, anong overall assessment ninyo sa pangyayari kahapon? Well, siguro po yung talagang masinsin na assessment medyo later this week pa lang namin magagawa, no? Pero talagang higit sa mga inaasahan namin yung dumating sa venue. Pero I think lahat po ay nakapaghayag ng galit, pero siguro maliban lang sa isa o dalawang isolated incidents, by and large peaceful yung mga naganap sa may bandang People Power Monument po. So naitupad po namin yung commitment na peace, mapayapang paraan ng pagbabago yung ginigit po natin dito. Pero firm pa rin po tayo sa panawagan na kailangan na talagang umaksyon yung gobyerno para masolusyonan yung issue ng corruption sa lahat ng mga sangay nito. Iba pa ba yung nandun sa EDSA Shrine? People Power Monument yung main venue ninyo. Yung sa EDSA Shrine, iba pa ba yun o kasama rin yun? Bale, parang dapat po kasi tutuloy lahat ng crowd po natin dun sa White Plains Avenue kung nasaan po yung People Power Monument. Pero medyo nagkahirapan po dun sa flow of people. So medyo hindi lang medyo, talagang nag-spill over karamihan ng crowd natin dun po mismo sa doon po sa mismong EDSA. Tapos umabot ng EDSA Shrine ata yung crowd. Tapos kung tama nga po ako, pagkatapos ng formal naming program, bandang 8:00, 9:00, mapayapa pa rin. Pero may mga tao na tumuloy sa EDSA Shrine. Tapos parang naghayag pa rin ng mga calls nila. No? So, pero at least sa initial monitoring ko po ay wala naman pong untoward na nangyari doon. Very peaceful pa rin yung pagkilos, and proud na proud po ako sa lahat po ng mga nakilahok sa Trillion Peso March. Meron lang yata isang incident na Kakiko na may ibang grupo na iba ang isinisigaw. Mga pro-Duterte groups po. Yeah, alam ko po sa EDSA Shrine magkatapat, no? Nag-mass up yung ibang mga kasama sa marcha namin sa EDSA Shrine. Katapat naman po sa ilalim ata ng tulay, doon po yung isang grupo na kasama ata ni na Chavit Singson na nagtatawag ng kung ano ng malabong military junta o kung ano man, no? So, nagkainita naman po, pero and alam ko, I think may isang incident, ni-report ata ng Lasallian ata na may clash between isang Duterte supporter at isang sa grupo namin, di ko pa na-identify, pero I think mabilis naman po itong naagapan ng ating kapulisan at ng aming mga marshals. So baga hindi nagpang-abot at talagang talagang libo-libong tao yung nandun parang iba-iba pa yung bilang na narinig ko. May low of 50,000, high of 100,000. So aalamin ko pa kung ano yung totoo doon. Pero yun po, sa dami ng mga tao na yun, talagang grateful po ako na bagamat ramdam mo yung galit ng mga tao doon, no? Actually, isang funny story ay dumaan si Chavit Singson mismo doon sa lugar ng... Tsaka binu naman siya. Tsaka talagang malakas yung galit ng mga tao doon. Kasama na rin po ako doon. Actually, binu po siya. Bakit po ba? Sige nga. Bakit po ba? Mukhang gusto niya makiisa doon, pero bakit po ba binu si Chavit na napaikutan ng mga pulis?
at least malinaw po sa amin doon na yung pakikibaka namin sa ilalim yun ng 1987 Constitution. Yung panawagan ni Sir Chavit Singson po ng parang military church junta. Sobrang labag naman yun sa demokratikong proseso na nakatalaga doon. So I think nakita yung mga tao yung pagiging opportunista po niya sa press con niya po na kamakailan lang talaga. Bakit po hindi sumigaw ng BBM resign ang mga nandyan sa People Power Monument? Well, yung position po namin ay antay po kami sa lahat ng mga paksyon po. Marcos man yan, Duterte. May mga I wouldn't be surprised kung may mga bumatikos kay Marcos, marami ring bumatikos kay Duterte, pero yung pagkaisahan po ng lahat ng mga organizing groups ay okay, pwede mong sabihin kung ano yung gusto mo sabihin laban sa isang politiko, pero wala po tayong isusulong na particular na political agenda. At the same way na yung halimbawa Sara resign ay nagpo-push ng isang agenda na, to be fair, sinusuportahan ko po kasi nakabahagi po ako sa impeachment. Medyo sinantabi ko muna yun. Pero yung BBM resign, medyo sumusuporta din yan sa isang particular agenda na talagang sumusuporta naman kay VP Sara. So para mapayapa po ang lahat, sige, kung gusto niyong banat, pero corruption yung focus, no? So yun po yung naging consensus namin. Pwede ba natin sabihin na parang naging protection pa ni Pangulong Bongbong Marcos na ang VP ay si Sara? Well, kung meron man siyang isang matalinong ginawa nung tumakbo siya nung 2022, baka yun nga yun, no? So parang binalak niya maging isang mediocre na presidente, pero yung ginawa niyang vice-presidente ay medyo nakita naman po natin yung pag-uugali ni VP Sara Duterte last year, no, nung sa press con niya na medyo nakakatakot din po. So aminin ko po, masalimuot po yung yung sitwasyon po natin na itong dalawang naglalabang paksyon talaga may problema sa Marcos, may problema din sa Duterte. Kailangan malinaw po yung mga panawagan natin. And I think yun po yung na-achieve sa trillion peso march na pananagutan mula sa lahat pero wala po tayong sinusuportahang kahit sinong agenda. At hindi end goal, hindi ninyo layunin na pabagsakin ang gobyerno o pababain lahat ng mga nag-occupy sa matataas na posisyon ng gobyerno. Ang sa akin, sir, yung mahalaga sa akin ay bukod sa legal accountability na makasuhan yung lahat ng mga sangkot at saka makulong sila, maaresto sila. Yung isang mahalagang aspeto din po para sa akin ay yung political accountability. Yung ibig sabihin po nito ay kapag nalaman na natin yung mga pangalan ng mga sangkot, hindi naman natin kailangang antayin yung innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Hindi naman natin yan kailangang antayin. Kung para sa 2028, talikuran na natin yung mga pangalan na lilitaw mula sa mga investigasyon kasi yun po parang kung may konting mantsa ka lang ng korupsyon kahit na hindi ito, like even if it's not final, sapat na yun siguro para sa botante na baka dapat di na natin binoboto yung mga ganyan po. So yung political accountability ng mga nandyan, yun yung ginigit natin. Sabi ng Malacanang, ang nag-umpisa naman ito si BBM dahil siya nga yung nagtalumpati sa kanyang zona, binanggit niya yan, yung mahiya naman kayo, binanggit sinundan ng mga pangalan ng kung sino-sinong mga contractors. At ngayon ay nakabuo na ng independent commission. Kulang pa ba yun? Hindi ba kasama rin ninyo ang Pangulo sa paghahangad na mapanagot ang mga korap? Well, ang una ko po ay parang isang year po siyang nag-antay bago aksyonan to. Kasi kung maalala niyo po, Sir Jerry, nung SONA 2024, pinagmamalaki pa niya yung napakalaking budget ng flood control habang nalunod sa baha yung iba't ibang parte ng Pilipinas, no? So, ang weird na nag-antay pa siya ng isa pang SONA bago niya aksyonan yung flood control. Baka inasikaso niya yung ilang mga bagay bago ginawa niya tong issue. Not just speculating, not saying, not claiming any knowledge po. Pero I think ang panawagan po natin ng anti-corruption, pero sa itong ICI naman, I think ang lumilitaw medyo kulang na galing lang sa executive ito, no? So alam ko merong panukalang batas sa ating Kongreso na nagsiset up ng isang permanenteng Independent Commission on Infrastructure na merong subpoena and contempt powers na Kongreso lang makapagbigay, no? So I think kung seryoso silang lahat, si President Marcos, yung mababang kapulungan, yung Senado sa issue ng korupsyon, sana suportahan po nila
yung bill na ito. Kay President Marcos, i-certify niya as urgent yung bill na ito para tanggal na rin sa kamay ng executive yung ICI. Magiging totoong independent siya pag naipasa yung batas, and then wala siyang sasantuhin na kahit sinong parte ng ating politika. At saka sana rin po mula sa civil society, naniniwala din po kami na dapat merong papel yung civil society dito sa ICI. Dapat open po yung mga proceedings niya. Sana po may konsultasyon sa civil society sa pag-appoint ng mga bubuo nito, dahil nakababahala po na sangkot yung executive sa issue, pero nagaling lang sa kanila yung lahat ng paggawa ng independent commission. So yun po, medyo step pero kulang pa. Ano susunod na mga hakbangin ninyo? Kahapon na isagawa ng rally, what's next? Well, syempre kailangan mag-assess ng masinsinan kasi nga medyo na binugbog namin mga sarili namin sa pagod kahapon, no? So may konting recovery, pero definitely mag-assess. And I think mag-organize man kami o hindi, nandiyan pa rin yung galit. I wouldn't be surprised kung may mga maliliit na grupo na mag-organize pa rin po ng mga protesta throughout the coming days. And then ayun po, I think sa amin mahalaga na yung executive and yung legislative, we hold their feet to the fire, no? Parang hindi pwedeng palampasin yung Marcos administration, yung dalawang houses of Congress, pati na rin yung previous administrations kay Duterte, yung mga dati pa. So we will be, I think yung protest ay napatunayan natin kahapon na effective way po ito na i-pressure yung ating mga politiko. We'll be looking at ways to continue yung movement po natin through more peaceful protest actions na again committed pa rin po sa constitutional order ng ating 1987 Constitution. May mga nang-rally, may mga nangyaring gulo kahapon diyan sa Mendiola, sa Recto, may mga nasugatan, ang daming naaresto, mga bata. Hindi ninyo kasama 'yon, Kakiko, ano? Na-coordinate kami sa mga taga-Luneta pero yung Mendiola ay nabalitaan na lang namin na may mga tumuloy doon. So yan ay wala yun sa initial na usapan namin. Pero gayon pa man, Sir Jerry, Sir Anthony, I think medyo ma-complicated po yung issue na ito. Sa isang banda, no, parang kung nag-riot ka, kailangan alam mo na may consequences po ito. May narinig po akong reports na baka posibleng masyadong marahas yung mga ginawa ng ating kapulisan sa Maynila, pero hindi ko po yun alam kung ano-ano pa lang yung binabasa ko. Pero yun pa man, I think meron din personal responsibility yung mga nagpo-protesta na alagaan yung mga sarili, at saka kung gagawa po kayo ng gulo, lalo na po kung mananakit kayo, I think yan talaga ay line na dapat wag i-cross. Meron pong consequences dyan, no? Pero sa kabilang banda, sana maalala din ng mga tao na hindi galing lang kung saan-saan yung galit ng mga tao dun sa Mendiola. Sa tingin ko po, I think yung galit na naramdaman nila, hindi po ako magtataka kung pareho yung ugat na yung galit na nararamdaman din natin, kasi kita natin yung malalang korupsyon sa issue ng flood control at iba't iba pang mga skandalo, tapos kasabay nun yung mga allegedly sangkot dito, sobrang ligaya ng buhay na pinupost sa social media. Nakakagalit talaga yan, no? So I think masalimuot po yung pinag-aaralan ko pa yung mga nangyari sa yung mga nangyari sa iba't ibang mga lugar today, pero I think on the one hand kailangan may consequences kung may nakit, pero sa kabilang banda ay yun, parang yung pinanggalingan ng galit ay hindi lang yan hindi yan basta-basta, no? Parang may lehitimong pinanggagalingan yung galit na yun. So kung constitution naman po ang pinagbabatayan ng mga kilos po ng Tindig Pilipinas at ng marami nating kababayan, ang last question ko, nagtitiwala ba kayo o hindi kayo nagtitiwala kay Pangulong Marcos na kaya niyang gawin kung ano man yung ultimate objective natin, yung paglaban sa katiwalaan, na may mapapakulong at saka po merong mananagot, sino man siya o kaalyado man siya o kamag-anak man siya? Ang take ko po kay President Marcos ay kapag walang nagpe-pressure sa kanya, ay talagang pabaya po siyang Pangulo, no? So ang para sa akin, gagawin po ng civil society, ng ating movement, yung papel namin para talagang hindi niya makalimutan yung mga binitaw niyang salita in the recent weeks. At saka we'll make sure na kapag tinalikuran niya yung mga sinabi niya, which is something na he's prone to do, no? Pero kapag ginawa niya yan ulit,
may hindi yan palalampasin ng taong bayan. I think baka lalong lumaki pa yung mga kilos protesta na. Again, at least yung mga ino-organize po namin sa Tindig Pilipinas, sa Siklab, Simbahan at Komunidad laban sa katiwalian. Peaceful protests in the spirit of the 1987 Constitution, pero lalaki at lalaki yan at mas lalong lalakas din po yung pag-express po natin ng galit sa ginagawa ng kasalukuyang administration at yung mga skandalo ng mga nakaraang administrasyon din. Ulitin ko po yung tanong ko. Kayo ba nagtitiwala pa o hindi na kayo nagtitiwala na with the pressure that you're exerting sa kalsada at sa iba pang pamamaraan, sa Pangulo, gagawin ba niya to o hindi? Sa tingin ninyo? Again po, yung mahalaga dyan is with the pressure we're exerting po. With the pressure we're exerting, baka kakayanin niya, we'll see. Pero ang malinaw sa akin ay kapag wala po yung ganitong kilos protesta, I think hindi talaga uusad yung case. So, ang para sa akin, hindi ko alam kung ano yung nasa utak ng Pangulo. Ang kaya ko lang ay mag-organize at yun po yung yun po yung ginagawa po natin. Okay. Kakiko, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo at mabuhay po kayo. Hello po, magandang umaga din po. Maraming salamat. Si Kiko Aquino D ng Trillion Peso Protest. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:41. At mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Napanatili ng Super Typhoon Nando ang lakas nito habang kumikilos papalapit ng Babuyan Islands. Ayon sa Pag-asa, huling namata ang mata ng bagyong Nando sa layong 205 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin 205 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong 250 kph. At kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Nakataas ang tropical cyclone wind signal number 5 sa northern portion ng Babuyan Islands, Babuyan Island, Didicas Island, Panuitan Island at Calayan Island. Signal number 4 naman sa southeastern portion ng Batanes, Basco, Mahataw, Ivana, Uyugan at Sabtang. The rest of Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 3 naman sa ilan pang bahagi ng Batanes, northern and central portion ng mainland Cagayan. At maging sa northern and central portion ng Apayao, northern and central portion ng Ilocos Norte. Signal number 2 sa ilang pang bahagi ng Isabela, ilang bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, at signal number 1 naman sa Quirino, ilan pang bahagi ng Nueva Vizcaya, ilang bahagi ng Benguet at La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, northern portion ng Quezon, kabilang ang General Nakar at Pulilio Islands. Kaya lalo pa pong pinaigting ng mga ahensya ng pamahalaan ng paghahanda para sa hagupit ni Super Typhoon Nando. Ayon kay Office of Civil Defense Chief Bernardo Rafaelito Alejandro IV, nananatiling nasa red alert status ang NDRRMC at 44 member agencies nito mula pa September 19. Nakipag-ugnay na rin ang anya ang OCD sa mga pamahalaang lokal at ibang ahensya ng pamahalaan para sa agarang pamamahagi ng pangangailangan nito bago, habang at pagkatapos ng kalamidad. Nasa mahigit 200 million pesos na halaga ng food at non-food items ang naipreposisyon na sa magkakaibang lokasyon, habang naka-standby na rin ang nasa 88 milyong pisong halaga ng medical supplies. Paalala po ng OCD sa publiko, huwag maging kampante at manatiling handa sa pananalasa ng bagyo na inaasahang magpapalakas pa sa mga pag-ulan. Inatasan ng Department of Trade and Industry o DTI ang lahat ng online sellers na magkaroon ng Philippine Trust Mark Digital Badge sa kanilang mga online stores. Naku, ito pala yung inuupakan ng mga nasa online selling ngayon, kumbachero.
na dati sila pinagrehistro na sa BIR, pinagbabayad na ng tax, at eto naman ang sumusunod ngayon. Ito naman daw Trustmark Digital Badge. Kabilang narito ang mga online sellers sa online shopping site tulad ng Shopee, Lazada at TikTok Shop. Ito ang magpapatunay na sumusunod sa tamang e-commerce practice ng pagninegosyo ang mga online sellers at sumusunod sa batas. Layunin daw po ng Trustmark Seal na bawasan ang online na pandaraya sa mga peking produkto at mga substandard na item. Bahagi ito ng Internet Transactions Act of 2023, ngunit hindi pa nito saklaw ang mga nasa Facebook Marketplace na nagbebenta lamang ng isa o dalawang item o nagbebenta ng mga personal items. Una nang itinagda ang deadline September 30, ngunit maaari daw po itong palawigin hanggang sa katapusan na ng taon. Maganda naman yung objective niyan na kumbatsero. Kaya lang, halimbawa, kung paisa-isang maliit ang mga shops lang, maliit ang shops na maisasama pa, malaking hassle po yan eh. Kaya lang, pero sa totoo lang, kumbatsero, ang dami nang naloloko niyan. O order ka ng kama, unan lang ang darating. Totoo yan. Oo, ang daming mga kalokohan dyan sa online, pero nadadamay tuloy yung matitino. Maraming mandaraya. Actually, hindi lang naman sa online shopping na ganyan. Basta sa digital world. Digital world. Talagang andyan ang mga mandaraya. Kaya lang, ang sabi ng mga nasa online selling kumbatsero, kakatatapos lang namin magbayad, mag-register sa BIR. Naka-register na nga kami lahat ngayon at nagbabayad na ng tamang buwis. Meron na namang bagong babayaran. Habang mainit ang balita sa flood control. Ayun, nai-issuehan talaga. Huwag nga kayong mareklamo, hindi naman talaga kayo nagpa-register. Tanungin niyo yung BIR, hindi pa sila nag-i-implement. Yung mga hindi nag-register, pero ang dami nang sumusunod, kumbatsero. Marami ng mga lihitimong nasa online selling ang sumunod na. Oo, makabubuti rin naman yun, kumbatsero. Yung pagpaparehistro. Kasi kaya ang sinasabi lang natin dito, parang yung physical na tindahan. Bibigay ko na example yung Cotton Yings. Talagang sasamaan loob mo. May kuwang ka kumbatsero, meron kang POS. Matik yun, may tax kang babayaran. Obligado ang senior citizen, bibigyan mo ng discount. Obligado PWD, bibigyan mo ng discount. Talaga. Obligado ang empleyado mo. Hindi pwedeng bumaba ng minimum ang sweldo. Pero ang sales mo sa buong araw, mas malaki pa ang sales ng kapitbahay mo na lahat na yun na hindi sinusunod. Lahat na kayo talaga sasamahan loob mo. Pero sa bandang dulo naman, kumbatsero, masarap sa pakiramdam na sumusunod ka sa batas. Hayaan mo yung iba wag sumunod sa batas, pero ikaw sumunod ka sa batas. Lalo pa pag nakita mong yung ibinabayad mo ay napupunta sa tama. Pero kapag napupunta na sa tulad nitong pinag-uusapan natin ngayon, ay magpupuyos talaga ang galit mo dyan. Kaya nga, di ba, may mga panawagan na inihahanapan pa lang nila ng magiging sistema kumbatsero na kapag hindi pa raw natigil ito at hindi na panagot yung mga may sala dito sa flood control, yung bang magbabayad tayo ng tax pero ilalagay sa escrow, parang trust. Pero hindi kaagad makukuha ng gobyerno. Kaya lang malabo yun. Hindi ko pa nakita yun, pero mukhang hinahanapan nila ng kung paano magagawa yun para lang iparamdam sa gobyerno na talagang busit na ang mga mamamayan. Lalo na yung mga nagbabayad ng tamang buwis. Tama. Samantala, eto na, inire-ready na raw ang mga kaso laban sa mga arestado na nanggulo sa rally. RH15, Giselle Regaport. Coming, Giselle! Sa Jerry, Katunying, 102 mga suspect ang arestado sa marahas na kilos protesta sa Maynila kahapon. Sabi sa DZRH ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin, ilan sa mga nahuling binigyan muna ng atensyong medikal ay minor de edad at iniimbestigahan na ngayon ng Department of Social Welfare and Development. Inihahanda na ng NCRPO ang patong-patong na kaso, kabilang ang direct assault, physical injuries, arson at iba pang asunto batay sa hawak nilang mga ebidensya.
ebidensya sa krimen. Patuloy rin na tinutukoy ng mga investigador ang mga nagpasimula ng gulo at kanilang lider. Sinabi ni Averina 131 ng mga pulis ang nasugatan sa marahas na protesta na bagamat seryoso ang tinamong sugat ng ilan, stable na ngayon at patuloy na tumatanggap ng atensyong medikal. Karamihan anya sa mga pagkilos sa Metro Manila ay mapayapa at ginawa sa maayos na paraan, lalo na sa EDSA at sa Luneta, pero naumi naman sa karahasan ang pagtitipon sa Mendiola kung saan inupakan ng mga reliyista ang mga pulis gamit ang bato at iba pang bagay na kanilang mahawakan. Hindi pa anya sila na kontento, sinilaban din nila yung ilang motorsiklo, sinira at niransak ang isang hotel doon. Idiniin ni Averina nire-respeto ng hanay ang karapatan ng bawat Pilipino na magtipon at magpahayag ng kanilang saloobin sa mapayapang paraan. Pero dapat anyang isinasagawa ito na may pananagutan at alinsunod sa batas at hindi nila kailanman kukonsintihin ang anumang uri ng karahasan at kriminalidad. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! Pangunahing balita sa showbiz. Puso ko yung... Chill lang ha, chill lang tayo. Chillax na lang. Walang pasok ha. Walang Engineer pasok Carlos John Mercado. Ayan, walang pasok ha. Pakibati raw si Ambo Santos at Alex Mallorca ng PLDT. Subok na matibay. Subok na matatag. Na lagi raw nakatutok. Birthday ba nila? Lahat Si Ambo Santos at Alex Mallorca. Ayan ha. Sino ba yare? Sino ba yung iso-showbiz man yan? Wala akong nakuha ang kopya. Ihatid sa atin ang showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Ayan, yes. Ayan. Uy, ang daming artista kahapon ha, sa mga rally ha. Artista. Kaya lang ang lola nyo, alam naman makipaghabulan doon. Pero naloka ko kay Vice Ganda, in fairness, ang tapang talaga niya. Talaga. Grabe ang mga bakla talaga. Kahit na ang artista, may may damdamin din at may social awareness din. Diba? Paano ang lalaki nga naman talaga ng mga ibinabayad nila? Tapos, kapag hindi sila nakapagbayad, kinakasuhan sila. Hahabulin, no? Hahabulin sila. Marami naman. Kaya sila naman ang nangahabol ngayon. Tama lang yan. Mga taxpayers naman ang manghabol ngayon. Speaking of habol, naku, isang reporter ang humabol sa isang veteran singer. Alam ko, pinatawad mo na. Saging ba ibinigay sa'yo? Teka muna. Hindi ako to. Hindi pala ikaw. Nilinawin ko agad Itong si singer, itong si reporter, house show to. House show. Hindi nga ikaw yan. Walang ginawa kasi to pagka may mga nalalaman siyang event. Pupunta siya doon para mangharpat. Eto na, nakita niya si singer, international singer ito, magaling na singer ito. Nilapitan niya. Hiningian niya ng pera. Sabi niya, pwede naman pong pambili ng pagkain. Diba? So, natuwa naman siya dahil itong si singer nagbukas ng bag. At ang social ng bag, mamahalin. Talagang abang-abang si reporter. Inabot sa kanya dahil gulat siya. Nilagang saging. Pagkain nangihingi ng pangkain pagkain na binigay. Isip niya kasi pera dahil wala naman nagbibigay ng pagkain sa showbiz pag nagharpat pera talaga yun kaya tuwan-tuwa siya, akala niya jackpot na siya dahil yung pinagugutan ng saging mamahaling bag, branded na bag. Yung pala ang laman saging. So ibinigay sa kanya ang saging. Sa sobrang dismaya, pagkatapos iabot sa kanya patalikod na itinapon si saging. Naba? Ang naturang singer na may baong saging, sa kanyang mamahaling bag. Napakamahal ng kanyang Louis Vuitton. Nilagyan lang ng saging. Ay si singer, matamis ito. Ang pangalan niya ay Pagtatamis
tamis na candy. Oh. Yun. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Ay! Ay, Kuya Boy Fabian, magandang morning. Siguradong energize ang inyong bawat biyahe sa all-new Cherry Tiggo Cross HEV. Isa sa mga pinakaabot kayang hybrid electric vehicle sa merkado. Mayroon ditong 204 horsepower at torque 310 Newton meters. Ang all-new Tiggo Cross HEV ang isa sa pinaka-powerful na subcompact SUV sa merkado ngayon. Wala kang kaproblema, Secretary Banay Lopez dito dahil sa panatag ang iyong biyahe. Alam mo ba itong all new Tiggo Cross ay nakatanggap ng 5-star ANCAP safety rating. Naman, oh. Ayos, safe na safe. Meron ba yung wireless Apple CarPlay? Meron at Android Auto sa introductory price na 1,198,000 pesos lamang. At talagang napakatipid. Makakabiyahe ka ng Baguio pabalik Maynila. Bali ka na dalawang beses na hindi ka magpapagasolina. Single full tank lang. Full tank lang, kumbachero. Tingnan mo nga naman. Yun. At syempre may worry-free na pagmamaneho ito. May kasamang 8-year battery warranty at 5-year bumper-to-bumper warranty ang tong Tiggo Cross HEV. Kaya ating Nancy Makapinlak, Kuya Arnold Balita, ano pa hinihintay nyo? Mag-test drive na! May super typhoon pa tayong sinusubaybayan kaya chill lang. Lalo na yung mga nasa bahay na lang at hindi na lumabas dahil marami namang nagsuspindi ng klase at saka sa gobyerno dito sa Metro Manila. Maliban doon sa mga importanteng opisinang may kinalaman sa disaster preparedness. Ang Pangulong Bongbong Marcos nakikinig talaga. Mukhang napakinggan yung ating sinabi na sa LTO ay ang daming magagandang mga nangyayari ngayon. Isip-isipin mo, sa isang araw makakaplaka ka na. Talaga. Meron na. Latest. Kaya sa rehistro, ang bilis. Kaya yung mga nanunungkit kay Assistant Secretary Vigor Mendoza, tigil na. Tigil na. Ayan. Ayos. Vigor. Congratulations. Tuloy lang ang trabaho. Lalong masipag. Mula doon sa dating republikang walang plaka. Ayan. Diba? Ngayon ay may plaka na. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!